guys, ito naman po ang aking part 2 ng aking reaksyon about kay Madam Mata Pobre. Bago ang lahat, syempre, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi kung saan man po kayo mga bansa. Ito po ang aking pangalawang reaksyon dito kay Madam Mata Pobre. Nagrabe naman po talaga ang pananalita niya kay Pugong Biyahero o kay Sir Paul. Alam nyo guys, marami na pong kumbaga, marami ng reactionist ang nagbigay po talaga ng reaction dito kasi nga hindi talaga kanais-nais at hindi talaga maganda, no, yung mga binitawang mga salita nito ni Madam kay Pugong Biyahero na alam naman po natin na isa sa mga pinaka mabait at pinaka matulungin na charitable dito sa ating bansa. Sabi ko nga sa unang vlog ko, maraming mga charity na pwedeng tulungan sana ito si Madam, pero sa ganitong pananalita nito ay kahit na sino siguro ay hindi na kahit na malaki pa ang kanyang community at marami siyang hawak, no, na makasamahan o mayayaman dyan sa bansa ng Amerika. I think hindi na siguro nanaisin pa nila na tanggapin ang tulong nitong matapobreng to. Pakinggan po natin ang kanyang mga pinagsasabi kay Sir Paul o kay Pugong Biyahero at sa buong team ng Team PB. Para mahihiya kayo lalo, ipakita ko yung conversation. Alam mo yung sabi ko ng Friday, nung inantay ko yung message ngayon, bayaran mo na lang ng 20,000, I give one of the Filipino breast. Si Father June, para di mo ninyo masabi na ang bukang pera ko, para madunit ko doon sa Pilipino. Parang yata sinasabi nito na bayaran na lang daw ni Sir Paul ng 20,000 yung mga i-donate niya o yung mga nakalagay siguro doon sa box na yon o sa package na yon. Pero bakit babayaran ni Sir Paul yan o ni Pugong Biyahero? Hindi naman po ginalaw at wala naman po nabawas dahil sa pag-inventory po ni Pugong Biyahero, no, ay kumpleto naman po. Match naman po doon sa inventory ninyo. Kaya bakit niya babayaran yan? At isa pa, dapat tinanggap nyo na lang po na ibalik sa kamag-anak ninyo. I think na meron naman po kayong pamilya dito sa Pilipinas o sa probinsya. Diba? Katulad sa unang vlog mo na sabi mo may isa kang kamag-anak dyan sa probinsya ninyo na may malaking hektarya ng lupa. So, bakit hindi na lang po doon ibigay at doon na lang po ipamigay ng kamag-anak ninyo kung sino gustong tulungan doon sa lugar nila na mahihirap din? Diba? Community. Marami ditong churches Pilipino ang may dala. Hindi ako manghihingi noon. Ano sabi ni Paul? Kung iba binastos? Kapastusan na yun. Akala ninyo kung sino kayo eh. Nagkaroon lang kayo ng mga bahay, sakyanan dahil lang sa kaanuhan ninyo. Ginagamit yung poverty. Alam ninyo yan. Naman po tayo sa poverty porn. Alam niyo po guys, noon po na nag-uumpisa ako bilang vlogging, naririnig ko na po yan. Pero sabi ko naman, wala namang masama tumulong sa ating kapwa. Dahil sabi ko nga, marami dito sa bansa ng Pilipinas na hindi naaabot, no, lalo na yung mga nasa kabundukan, hindi naaabot ng ating gobyerno. Kaya ito pong ginagawa ni Pugong Biyahero ay hindi po biro itong pagtulong niya. Lalo na pumupunta siya sa mga kabundukan, lalo na yung pinupuntahan niya yung mga katutubo na hindi talaga naaabot ng ating gobyerno. At nakikita naman po yan natin sa vlog niya. Diba? At natutuwa naman yung mga katutubo na yun na natutulungan sila ng isang Pugong Biyahero. Pero may mga tao talaga na natamaan yung ego. No, I think dito kay Madam Mata Pobre, natamaan yung ego niya, matamaan yung pride niya. Kasi nga, galit na galit siya kay Pugong Biyahero na sinabi na ibabalik na lang, no, yung kanilang package. Kasi nga hindi na nga po healthy raw o hindi na kumbaga mabigat sa kalooban nila na ito ay ipamimigay, na ito naman ay galing sa issue, no, nagkaroon ng issue. At kahit naman po sino, kahit ako, hindi ko kaya ipamigay yung magamit na to na tapos tayo magkaroon ng issue, ipamimigay ko to.
Hindi, mas maganda po talaga na ibalik na lang para sa kagaanan ng kanilang kalooban. No, ginagamit yung poverty. Alam ninyo yan, na ipadala na lang ninyo, gusto pa ninyo ipadala doon sa kamag-anak ko. Ano kayo, naka-insulto kayo? Mm. 'Di ba? Naramdaman mo ang insulto, pero yung pananalita mo kay Pugong Biyahero ay hindi mo malang naisip na nakaka-insulto ka rin. Ha? I think naman po, Madam Mata Pobre, wala pong masama o hindi po insulto yon na ibinalik po sa inyo. Kasi ang gusto na lang po ni Sir Paul ay maging peace of mind, magkaroon siya ng peace of mind dahil sa naging issue na to. Kaya gusto niya pong ibalik sa inyo. At sabi niya, baka mas marami pang nangangailangan diyan sa lugar ng kamag-anak mo o diyan sa lugar ninyo, no? Kasi mahal yata pag i-deliver pa sa Amerika. So, inano na lang baka may kamag-anak ka rito, no, na dito na lang ibigay sa Pilipinas. Nakaramdam ka ng insulto, pero yung pananalita mo kay Sir Paul o kay Pugong Biyahero, hindi mo malang naisip na nakaka-insulto ka rin. 'Di ba? Tao lang din po 'yang sinasabihan ninyo. Nakatulad nyo rin tao na nakararamdam ng pang-iinsulto. Kayo, naka-insulto kayo? Mm. Ang yayaman ng mga tao dito, kamag-anak ko dito, bigyan mo ng ano, yung kanyang putyo-putyo? Come on, Paul, use your... Mayaman daw yung mga kamag-anak niya daw doon para bigyan yung kanyang putyo-putyo. Madam, sa iyo po galing yon. Sa inyo po galing yung mga gamit na yon. Kayo po ang nag-donate nun na ibabalik lang po. Okay? So, ibig sabihin, putyo-putyo yung mga pinamigay ninyo. Ha? Putyo-putyo po yung mga binigay ninyo na ayaw mo nang tanggapin kasi nga, di ba? Nahihiya ka bang ibigay yan sa mga kamag-anak mo? Kasi sa yaman mo na yan, no? Sa yaman mo na yan, eh yun lang ang kaya mong ibigay. 'Di ba? Paul, huwag tayo magparang bakla-baklaan. Mhm. Lalaki to. Alam mo, sinabihan niya pa na huwag tayo magbakla-baklaan daw. Grabe ka na, Madam. Madam Mata Pobre, grabe na po kayo magsalita. Below the belt na po yung sinasabi ninyo. Alam ninyo naman po siguro kung ano ang kasarian ng isang Pugong Biyahero para magsalita po kayo ng ganyan. Ha? Ang tapang ninyo pong manalita. Buti na lang po mabait po talaga si Pugong Biyahero. Lalaki ang kilos natin. Huwag kayo magpaano na mag-sisterita. Be a man. Don't hide the saya ng ano mo. Malaking, malaking isda ninyo. Diba, nagsasalita na siya na may malaking isda. Madam, dito po sa charity, no, charity program na ginagawa, lahat po dito ay pantay-pantay. Walang malaki, walang maliit po dito. Pero ang pagtulong po ay nasa puso po nila. 'Di ba? Ikaw sa tingin mo siguro sa sarili mo malaki kang isda, no? Na hindi ka dapat ayawan, pero masakit sa kalooban mo na naayawan ka, inayawan ka ng isang Pugong Biyahero, isa sa mga number 1 charitable dito sa bansa. 'Di ba? Masakit sa kalooban mo. Siguro ito si Madam talaga gusto niya talaga maging instant famous. 'Di ba? Gusto mo ba magkaroon ng ng fame dito sa SOCMED? Kaya ganyan ka na lang kung makabira, ganyan ka na lang kung makapagsalita sa kapwa mo. Close your eyes. I got you. Di ba? May commercial. Malaking isda ninyo. You're one coward. With Matsi iyak-iyak. Buti sana kung nagbayad. Madam, kahit na po sino, pag ikaw po ay pinagbintangan ng hindi ginagawa, ay talaga po naman masakit sa puso yon at nakakaiyak nga yun. Kayo nga sinabihan ninyo na nainsulto kayo pero galit na galit kayo. Siya pa kaya na tao lang na sinabihan nyo na ninakaw o nanakaw yung package ninyo? Hindi po ba siya iiyak?
Kasi masama ho yun ang bibintang na wala po kayong prueba. Kung sino kayo lang, mga leche kayo, kayo pang mga ang iba dyan Diba? Nagmumura ka na. mga chismosa, wala namang naambag, mga purpis. Ito na. Wala daw na ambag, mga porpis. Pati porpis na damay. Mahirap na nga mag-aambag pa. Mahirap na nga mag-aambag pa, madam. Alam ninyo yung pinagsasabi ko. Who are the user? Ginamit ninyo ang pugong. Ito naman si pugong nagpagamit. Hindi ako galit ni Mang Ili o yung asawa niya. Ang kinagalit ko, dahil hindi pa ninyo ako kilala, ako pala ang tinik ng lalamunan ninyo. Oops. Ang taas ng tingin niyo po, madam, sa sarili niyo. Hindi nyo nga rin kilala ang grupo ng Pugong Biyahero, ang team ng Pugong Biyahero, tingin mo na agad ay tinik ka sa lalamunan nila. Hindi po kayo sa tingin ko hindi kayo tinik sa lalamunan nila. Isa po kayong salot, no? Isa kayong salot na pumapasok sa community nila. At pag kayo po ay nakapasok sa community nila, ay baka ho sila ay malason ninyo. Dahil isa ho kayong salot. Ang taas ng tingin ninyo sa sarili nyo, madam. Madam Mata Pobre? At bakit yung binabanggit dito ang porpis? Anong kinalaman ng porpis dito sa issue ninyo ni Pugong Biyahero? Ang issue nyo po rito ay tungkol do sa package na gustong ibalik sa inyo. Bakit hindi nyo na lang tanggapin at ipamigay ninyo diyan sa kamag-anak ninyo o sa mga kapitbahay ng kamag-anak ninyo na mas nakakailangan pa o mas nangangailangan pa? Shadow ang taas ng tingin ng sarili mo talaga, Madam Mata Pobre, Tinik ka kagad? Bakit? Kilala mo ba to sila Pugong Biyahero? Kilala mo ba yung team nila? Para makapagsalita ka ng ganyan? Na ninyo. Nangisay na yung mata ko di pa tayo nakita. Anytime you want to talk to me in the court, I will. Dignidad ang naano ko sa aking reputasyon Hindi lang Dignidad kasi ikaw rin naman may kasalanan. Di ba? Ikaw rin ang may kasalanan kung bakit nagkakaladkad ang sarili mo dito sa SOCMED. Kung sa isang sa isang paliwanag pa lang ni Pugong Biyahero o ni Sir Paul, kayo ay nagkaayos na. At hindi ka na nagsalita ng kung ano-ano pa. At wala ka nang dinamay na kung sino-sino pa. At itinahimik mo na lang yung bunganga mo. Hindi ho kayo makakaladkad dito sa SOCMED. Sabi ko nga accept the fact na ikaw ay magkakaroon ng basher dahil sa ugali mong mata pobre at mayabang na sponsor. Pakayabang nitong sponsor na to. Nakaladkad, inisip mo na nakakaladkad ang sarili mo. Nakakaladkad ang dignidad mo. Pero yung dignidad ng tao na pinagbintangan mo na magnanakaw, na ngayon ay sinasabi mo wag magbakla-baklaan, pati ang porpis na walang kinalaman dito sa social media o dito sa usapin ninyo ni Pugong Biyahero ay dinadamay mo. Hindi mo naisip ang dignidad nila. Ang inisip mo, ang dignidad mo lang. Oh my God, madam. Madam. ano sa amin. Kayo lang dyan ng mga kunwari lang. Atak? Sige, atak pa more. Mag-a-attack talaga kami rito. Lalo na kami mga reactionist sa ginagawa mo. Dahil grabe ang bunganga mo, madam. Alam mo yon? Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang, madam. Kasi ikaw talaga, sarili mo, dignidad mo ang nakakaladkad. Dahil din dyan sa bunganga mo at kayabangan mo. Parang ako ang may kasalanan? Basahin ninyo. According to the record, December 23, 2023, it was delivered ni Mang Ili, wala nga si Mang Ili, ka-live-in, tapos may nagsabi pa ka-live-in, yun ang message doon sa hindi yan kasi recorded yan, kahit mag-abot tayo ng korte. Walang labis, walang kulang. I-end up ko na yan, mag-usap na lang kami, tapos
pinapahiya-hiya pa ninyo ako. Sabi ko nga, iripan ang 20, di ba nga mayaman kayo? Sabi ko, ayaw daw kasi po 20 lang ko, ang yaman nga ninyo, milyon-milyon na Kasi idonate ko ang bari $400 na yun, ang mga kulang-kulang 400, i-donate ko kay Father June o kay Father Rene. Kasi napayos sila ng simbahan. Ano ba hinahabol mo, madam? Yung pera? Hinahabol mo pa yung pera na ibabayad sa'yo? O yung dapat, alam mo, madam, ikaw talagang may mali dito. Sa totoo lang, ikaw ang may mali dito. Dapat, madam, no, madam mata pobre, tinanggap mo na lang, no? Tinanggap mo na lang, o hindi kaya na may gusto ka palang i-donate, no? Bakit hindi mo i-donate yung box na yon na isinasaoli sa'yo ni Pugong Biyahero, i-donate mo doon sa simbahan, baka yung simbahan ay meron pang mabigyan na mas nangangailangan. Hindi yung pera ang inaano mo, ang hinahabol mo. 'Di ba? Gamit po ang ibinigay ninyo, kaya gamit din po ang ibabalik sa inyo. Bakit parang gusto ninyo perang ibigay sa inyo? Madam? Bakit gusto ninyo perang ibalik sa inyo? Bakit, madam? Wala na ba kayong pera? Wala na po ba kayong pera? Kaya pera na lang po ang gusto ninyong ibalik sa inyo? Dapat yung items na lang, yung box na lang, i-donate ninyo doon sa simbahan, sa binabanggit niyong mga pari na yan, baka meron silang mas kilala na nangangailangan yan. 'Di ba? Sila ng simbahan. Makabili na yun ng ng snack ng karpintero. Sabi ko nga, itong pangalan, mag-wait ka lang. Si ma'am, yan, yung mayaman ninyo, may zillion mga pari dito. Parang yan, yung parang sa, sa Pilipinas na, Hindi ko alam kung saan siya gigil Kay Pugong Biyahero o sa mga sponsor na bumabati ko sa kanya rin 'Di ba? Imagine mo, madam, kapwa mo sponsor, nakaka-receive ka ng basher. Sa kapwa mo sponsor, kasi nga po nakikita ang kayabangan ninyo. Nakikita yung pagiging mata pobre ninyo. Sponsor na rin mismo ang kalaban ninyo. Nuknukan kasi kayo ng yabang. Nuknukan ng ng mata pobre ninyo. transfer yun, parang zeal. Kung di ko hawakan ng pera, huwag kang matakot. Tapos ngayon, ang dami na palang issue ninyo, mga leche. You think so? Sino nakapag-benefits niyan? You shame. Ginamit lang ninyo kung alam lang ng mga katutubong mangmang. Ginamit yung mga bata paaralin para meron silang makitang Diba? Nambibintang na siya. Ginamit daw yung mga katutubo para daw pag-aralin. Ito na po si Pugong Biyahero na nagbigay tulong sa ating mga kababayan na mahihirap. Siya pa po ay napagbibintangan. Napagbibintangan pa na nanggagamit. Madam, wala ho kayong alam sa community ng Pugong Biyahero. At hindi niyo po nakita ang sakripisyong ginawa nila para ho kayo magsalita ng ganyan. Na ito ang namin na business ni Pugong para to avoid paying taxes in America? That's the truth! Madam, kami mga vlogger po dito ay nagtatax na po kami. At US tax po kaming mga vlogger, kaming mga YouTuber. US tax po ang binabayad namin dito. Kahit yan po si Pugong Biyahero, ay nagbabayad din po yan ng tax niya sa US. At hindi nyo po ba alam kung magkano ang tax po dito sa amin mga YouTuber? Magtanong po kayo. Huwag nyo po minamaliit kami rito mga vlogger o etong si Pugong Biyahero kasi nagbabayad po yan ng tax. The more na malaki ang income nila, the more po na malaki rin ang tax nila. Hindi nyo po alam yan? Magtanong po kayo. Kaya, nina ko na pagtanto ko, oops, nabasa ko, dala-dala pa kunwari ang papel. Hindi mahina ang kukuti. Bisaya lang tayo si Mami, but I'm proud. Pilipino kami, but we are, number 1 dito. Marami kami natulungan. Hospital, kung ano-ano pa.
di man lang kayo nahiya. Yun ang Pilipino, walang asenso. Kaya kayo, di kayo binigyan ng bless ng Diyos. Di kami Amerikano ang mga asawa namin. Ang hirap kaya mag-apply dito ng... Di ba, mayabang? Amerikano daw ang asawa niya. Mahirap daw mag-apply. Kaya pala ganyan ang ugali mo. Sobrang mata pobre mo. Ha? Sobrang mata pobre mo. Masyado mong minamaliit. Ha? Masyado mong minamaliit. Alam mo, madam, sa bawat buka ng bunganga mo na malaki, sa bawat buka ng bunganga mo malaki, diyaan mo, ha? Diyaan ka nababatikos. Diyaan ka nagkakaroon ng basher. Ha? Kasi iba-iba na ang lumalabas dyan sa buka ng bunganga mo. Na hindi naman dapat, no, na pag-usapan o sabihin dito sa SOCMED. Dahil sa mayabang ka, dahil sa mata pobre ka, lumalabas tuloy ang mga bagay-bagay na yan dyan sa bunganga mo. Ha? Sana humingi ka na lang ng paumanhin. Kung hindi ka man humingi ng paumanhin, no, sa social media, sana itinahimik mo na lang yung bunganga mo. At hindi ka na nagsalita ng kung ano-ano pa. At huwag kang magagalit. Huwag kang magagalit kung nakakakuha ka ng basher dito sa SOCMED dahil dyan sa bunganga mo. Deserve mo yan. Competition. Kaya alam ni Lord na malinis kayo. Mga anak ninyo nag-agugo dancer na dyan. Di nyo alam. Oh my Mga God. Grabe siya, guys. Grabe siya magsalita. Mga wala sa hulog, alam niyo yun, wala sa topic, out of the issue, out of the topic sa kanila ni Pugong Biyahero sa nangyari sa box na yan, ay kung ano-ano nang lumalabas sa bunganga. Tapos ngayon magagalit ka kung bakit ka nababash? Ha? Sakto pa ba yung takbo ng utak mo talaga, madam? Ha? Mga hindi mo naman dapat itakil, tinatakil mo? Mga hindi mo naman dapat pakailaman mo? Baka, naku madam, mahirap na magsalita. Baka itong mga sinasabi mo ay karanasan mo to sa buhay. Ha? Baka itong mga bumubulwak na salita mo dyan sa bunganga mo, ha? Ay ito ay karanasan mo sa buhay. Kasi ganun ka na lang kung mag-isip eh. Alam mo yun? Easy to thinking and saying yung ginagawa mo. Kasi siguro dahil ito ay karanasan mo rin. ng mga Hong Kong. You think so di ko alam yan? Ang Pilipinas, di ba dami na patayan din sa yung sa Singapore? Dahil sa kahumsik, alam ko yan dahil galing akong Bahrain. Pero nandyan ang Diyos sa akin. Hindi ko binayad ang kaluluwa ko para lang Pinaghirapan ko ng 12 years, ganun din, bigay-bigay. Kaya your mouth, guys, you are simple. Ang daming nadadamay, hindi lang ako. Madaming nadadamay dahil sa bunganga mo. Ikaw ang naglalabas ng mga yan. Ha? Naririnig mo ba yung vlog mo? Ha? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Yung video mo, naririnig mo ba yan? Ikaw ang naglalabas ng kung ano-anong mga salita. Pati ang military dinadamay mo. Which is hindi yan tama. Ha? Hindi yan tama. Na idamay mo ang military porket sa military nagtatrabaho asawa mo. Kailangan mo idamay. Kaya lang ako nagalit dahil sila na ang naiyak sa akin, tumatawag lip under. Kala ko kanina papunta ko simbahan. I receive another... Nagsisimba ka pa pala niyan, madam. Pero yung asal mo, ha, hindi maganda. Sa totoo lang, madam, ha, madam mata pobre, nagsisimba ka pala. Pero yung ugali mo, hindi makatao. Ha? Ang ugali mo, hindi makadiyos. Ang ugali mo, hindi makapwa-tao. Sa totoo lang, the way ka magsalita, huwag mo niyo pong gamitin dito ang pangalan ng Panginoon. Hindi ho maganda. Lalo na't naririnig ko po rito ang mga pinagsasabi mo sa mga kapwa nating Pilipino. Hindi mo naman direct pointed, no? Pero mali po ang mga pinagsasabi ninyo. Doon ako umiiyak, sabi ko, paano to hindi naman to na Dahil nasa military kami, may mga kontak kami. Akala nila, tapos yung pagkatapos ko nag-away, yung taga San Diego, sabi niya, Beth, are you okay?
Baka nga po, madam, meron ka ng mental problem. Madam. Baka po meron ka ng mental problem, kaya po nagsuggest ang iyong kaibigan sa iyong mental health. At siguro nagkakaroon ka ngayon ng depression dahil dyan sa ginagawa mo. Dahil hindi mo matanggap sa sarili mo na isang pugong biyahero lang, no, ang nagsaoli ng gamit sa'yo. Sampal po sa katotohanan yan at naapakan po ng ego ninyo, no? Dapat hindi na ito talaga hahaba. Sa totoo lang, madam, kung tinanggap mo na at nagkapatawaran na kayo at nakinig ka sa side ni Sir Paul, hindi na sana ito hahaba. At kung itinahimik mo talaga yung malaki mong bunganga, mayabang ka kasi. Mayabang ka, kaya deserve mo makaranas talaga ng mga bashing dito o basher dito dahil sa ugali mong yan. Mahal, I receive another call. Doon ako umiiyak. Sabi ko, paano ito hindi naman ito na ano? Dahil nasa military kami, may mga kontak kami. Akala nila, tapos yung pagkatapos ko nag-away, yung taga San Diego, sabi niya, Beth, are you okay? Remember our mental health. We need to avoid the mental... Oh, parang meron yatang alam yung kaibigan mo na meron kang something problem in your mind. Tama ba? Parang may alam yata yung kaibigan mo sa kalusugan ng iyong utak. Kasi nag-remind siya sa'yo eh. Parang nagkaroon ka yata ng problem ng parang nagkaroon ka ba ng problema sa pag-iisip mo kasi the way ka magsalita? The way ka sa mag-reaction, overreacting ka na po, madam. Madam Mata Pobre, overreacting po ang ginagawa ninyo. Health na ma-stress ka. Kasi ang dami nag-involve eh. Hindi na natutuwa ang mga kasamahan ko. Sobra na kayo. Akala mo magkapareha kayo. O ito, isa pang words. Sino ba isang kahig, isang tuka sa atin? Oh my God. Mag-antay kayo ng mga... Tingnan niyo po, di ba? Narinig niyo po ba yung sinasabi niya? Sino daw po ang isang kahig, isang tuka? Madam, sino po ba ang sinasabihan ninyong isang kahig, isang tuka, Madam Mata Pobre? Sino po? Sabi ko nga sa inyo eh, hindi kayo makakakuha ng basher dito sa community ng pugong biyahero o dito sa SOCMED kung hindi po dyan sa bunganga ninyo na lumalabas ng mga hindi magaganda. Ngayon sasabihin mo isang kahig, isang tuka. Sino? Si pugong biyahero? Itong mga kami na nagre-reaction sa'yo? Kung makapagsalita ka? Makatao pa ba yan? Samantalang kasasabi mo lang na ikaw ay nagsimba. Pero parang naman, na hindi ka galing sa simbahan. Dahil yung pag-uugali mo hindi na ho makatao. Pag-uugali nyo po hindi po makatao. Masyado ho kayo makapanlibak, makapanglait. Sobra kang mata pobre ka. May tatakbo. Hindi naman lahat. Gusto pala ninyo palakihan, ha? Ibigay ninyo please ang number ng ng tulpo. Please send your kids. Bakit ibibigay? Di hanapin mo. Kasi ikaw naman gusto magpatulpo. Diba? Or else makita kami kung saan kami nalang ipibilap makita ng korte. Wala akong intention. Kayo ang akala ko tapos na the story is end up. Na ipadala na lang ninyo, gusto pa ninyo ipadala doon sa kamag-anak ko. Ano kayo? Naka-insulto kayo? Ang yayaman ng mga tao dito, kamag-anak ko dito, bigyan mo ng yung kanyang putyo-putyo? Come on, Paul, mga dress. Ito pala yung sinabi ni Beth, na nahimik si Beth, nagtanong lang ako, where is my balikbayan? Is that a big mistake? I am the owner of the box. Kahit 5 pesos lang ang laman noon, pahalagahan mo. Hindi sila bobo na walang recorded. Bakit ko alam yan? Kahit hindi ako
dami niya na po mga pinagsasasabi. Kung ano-ano na mga lumalabas sa bunganga niya. Nakakatakot ka, madam. Nakakatakot ka. Sa totoo lang. Nakakatakot kang tumulong sa kapwa natin. Nakakatakot kang kausapin na magbigay ng tulong sa kapwa natin. Kasi the way ka magsalita ay napakayabang mo na. I think pag ikaw ay tumulong, gusto mong manduhan na rin. No, hawakan sa leeg ang taong tutulungan ninyo. Nakakatakot ka, madam. Sa totoo lang. No? Hindi ka nakakatakot as in nakakatakot na ano, hindi. Nakakatakot kang lapitan. Nakakatakot kang kunin ang mga tulong na ibibigay mo. Nakakatakot kang maging kaibigan. Dahil sa ugali mo na ngayon. Tama yung sinabi ng ng kaibigan mo. Magpa-check up ka. Kasi baka nakakaranas ka ng depression o mental problem sa utak mo. Kasi the way ka magsalita ay kitang-kita naman. Kitang-kita na ikaw ay merong pinagdadaanan. Mga goods ko, naka-inventory yan. Parang alam kong where is my money ko. Bakit nawala? My God, Filipino is too much. All-inclusive. Pero nung Friday na sinagot ko yung mga dito kasi diba? Grabe siya, no? Filipino daw is too much. Diba? Ganun siya. Ganun siya ka mata pobre at ganun siya makapanlait sa kapwa natin, guys. My God. Sponsor. Sponsor na mata pobre. laman ko, nag-viral ako. Sana kung nag-viral ako ng totoo, pero hindi ako nahiya eh. Naawa ako sa mga kasamahan ko. Na very quiet namin. Nag-viral daw siya na parang nag-viral daw siya na parang totoo. Totoo, madam. Viral ka na. Viral ka sa kabungangaan mo. Viral ka sa mga pinagsasabi mo. At hindi mo, hindi mo yan maaalis dito sa SOCMED. Hindi mo aalis yan na ma-viral ka. Kasi yung pinapakita mo pag-uugali mo, yung pinapakita mo, at yung mga lumalabas dyan sa bunganga mo, ay nako. Nako talaga. Nakakahiya ka lang. Nakakahiya ka, madam. Ang individual namin, asawa ko, may mga clearance yan dahil tanong ninyo kung anong ibig sabihin ng clearance para maintindihan ninyo, ha? Grabe siya, oh. Grabe siya makapangmaliit sa atin. Clearance na lang, hindi pa kailangan daw intindihin kung ano ibig sabihin ng clearance. Madam, ikaw, at naintindihan mo ba kung ano mga sinasabi mo? Baka ikaw walang clearance sa mental hospital. Baka ikaw wala kang clearance sa kung saan ka kailangan mo ng psycho. Oo. Kasi yung utak mo, madam, grabe na. Grabe na ang kayabangan. Grabe na yung pagiging hambugera mo. Tanong ninyo kung anong ibig sabihin ng clearance para maintindihan ninyo, ha? Grabe Kaya siya. nga noon, nung nandun pa kami sa Japan, hanggang 200-300 lang dahil nga sa trabaho. Masabi? Sus! Wala, umiyak na naman kayo. Mga kababayan ko, is this kind? Pati yung pag-travel niya sa ibang bansa, binabanggit pa niya. Ano bang issue doon? Sa pag-alis mo. Sa issue na pagbalik sa'yo ng mga bagahe. Ang sagutin niyo po rito, madam, ay yung mga pinag-usapan ninyo ni Sir Paul. Ang sagutin mo po rito, yung mga issue din, no, na binabato po sa inyo. Wala pong nagtatanong sa travel nyo. Wala pong nagtatanong sa travel word ninyo kung saan kayo pumunta. At wala pong nagtatanong dito sa pamilya mo. Ang issue dito, yung mga binabato mong salita kay Tita Merly. May mga business ditong asawa nito. Kayo ang nag-cause ng kayo ang mga anay sa lipunan.
Dahil lang 3 million, hindi kayo... Ikaw po ang anay dito sa SOCMED. Ikaw ang anay dito sa SOCMED dahil ikaw ay sobrang matapobre at mayabang. Ha? Ikaw ang anay nasisira, ha, sa magandang samahan ng PV o ng pugong biyahero. Ha? Ikaw. pumapanik, di ninyo anon, puro lang kayo bas ng bas. Ngayon pag magkalakihan, pag ako umuwi, panghanapin ko kayo, di pa naman, wala pa namang mga pangalan ninyo, puro kayo, you are a loser, you are a coward. Yung pangalan ko talaga, yan, totoo yan. I'm not hiding my identity. Kayo, makipag-away kayo dahil kung gusto ko bumalik sa inyo, nakaano kayo, kayo lang ang dik-dik, ako Madam, huwag mo nang isipin pa na tatanggapin ka kung babalik ka. Ang taas talaga ang tingin mo sa sarili mo, no? Madam. Kaya namin to pinapalabas, no? Kaya namin to binibigyan ng reaction, guys. Kasi nga, dito sa matapobreng sponsor na to, na maging awareness sa atin na huwag tayo basta-basta tumanggap ng mga sponsor na hindi naman po natin talaga lubos na kakilala. Kahit na sabihin natin 1 linggo na yan o 2 linggo nyo nang kausap yan, kailangan make sure naman po na yung mga ibibigay na tulong po sa community ninyo o kung sino man po rito na nagcha-charity ay maging tawag dito, maging sa siyasat, no? Siyasatin ninyo ng maigi, no? Pag-aralan ninyo ng mabuti, maging mapagmatsyag, no? Sa mga ugali ng mga sponsor. Kasi itong sponsor na to, nuknukan ng yabang, mataas ang tingin sa sarili, nuknukan ng mata pobre. kung gusto ko bumalik sa inyo, nakaano kayo, kayo lang ang dik-dik, ako makasagot dahil nakaano kayo. Nag-hide ba ako ng identity? Did I do private? Bakit ako mahiya? Tell me, you are so disgusting. Binigay ng Diyos to na maanot lahat. Yan. Mga they are lang may wala na kayo masabi? Sus! Umiyak na naman kayo, manghingi kayo ng ano? Kira, gusto niyo? Di ko nga alam ang apelido mo, Paul, eh. Kasi nung nagbigay ako 2 beses, itong 2 beses na ano, pwede ko yan i-ano. Pero sorry na lang kahit i-cut off mo ako. Kinuha ko na yung mga ebidensya. Ayan nga, guys, no? Dito muna ulit, puputulin ko muna po itong reaction ko po dito. Sabi niya, hindi daw po siya natatakot, no, sa kanyang identity, no, sa kanyang personality, personal na pagkatao. Pero sa pangatlong vlog ko po, no, sa pangatlong reaction ko po, doon nyo po maririnig na siya po pala ay nag-private na ng kanyang Facebook account. Akala ko ba hindi ka takot? Bakit nag-private ka na? 'Di ba? Guys, dito na lang po ang aking reaction dito sa sponsor na napakamata pobre, no? At napakayabang na sponsor na to. At sana guys nga maging awareness tayo dito sa nangyayari dito sa community ng pugong biyahero na hindi lahat, no, ng mga sponsor talaga ay mga mababait. May ganito palang mga sponsor na akala mo kung sino tumingin sa sarili niya, no? Sir Paul, tuloy mo lang ang laban mo at andito lang kami mga reaction, no, na magbibigay ng reaction sa ginagawa sa inyo nitong matapobreng sponsor na to. Tuloy lang po ang laban at keep up the good work at God bless you po sa community ninyo.
At maraming salamat sa mga natulungan ninyo pong mga kababayan nating mahihirap. Nawa ay lumago pang inyong community, no? Hanggang dito na lang po ang aking live. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sumuporta sa aking live. Hanggang dito na lang. Have a good day and God bless you all. Bye-bye!